Kakapasok lang, Diyos ko po, lumusob na, nagkagulo sa Davao, pulong, dineklara na kumanta ang testigo. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kapanig TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat Kapanig TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Sinabi ni Kati Binag. Tama yung sinabi ni Kati Binag, di ba? Si Sir Badong hindi Aratoles. importante na mapatunayan nila binibintang. Si Kati Binag ba nagsabi nun? Parang si Kati Binag. Hindi importante dito sa gobyernong ito na mapatunayan nila yung binibintang sa'yo. Ang importante, mapagbintangan ka. Kaya bintang lang po ang importante. No? Mare-realize nyo po na yung mga sinasabi, tama eh. Hindi naman kinakailangan nila na mapatunayan yung binibintang. Ano ba, please, ano ba bintang sa 125? Na mayroong confidential fund na 125? Ano po ang kabintang-bintang doon? Ano po ang masama doon? Eh, hiningi nga yun. Actually, 250 yun eh. Ang binigay, 125 lang. Hiningi yun ni Sara Duterte. Binigay naman ng Pangulo. Natural, gagastusin mo yun dahil pag hindi mo ginastos yun, doon kami problema. Oo, yun ang masama doon. Kapag binigyan ka, hindi mo ginastos, problema yun. Ibig sabihin nun, sinusubi mo. Diba? Nanghingi, hindi mo naman pala kagagastusin. Ganun po yun eh. No? Ganun po sa gobyerno. Parang sa Maharlika lang yan eh. Oh. Binibilisan maaprubahan, no? Tapos, wala naman palang paggagastusan. Nanghingi ka, ang problema po yung sa gobyerno, pag nanghingi ka ng budget at hindi mo ginastos. Hindi po pwede sa gobyerno pahingin ng budget, itatabi ko muna. Hindi po yun. Sino lang po may gawa nun? Yung mong nanghingi ng budget sa Maharlika, nakatenga lang. Ayan. Nanghingi ng budget sa PhilHealth, itetenga lang sa mga unprogram. Okay, balik po tayo rito. Yan po, sa totoo lang, mas lalong nagiging tama yun eh. Pagbintangan nyo lang, hindi importante na mapatunayan nating tama o yung binibintang natin. Ang importante, may nagbibintang. Actually, wala namang bintang doon sa 125. Wala rin bintang sa 51 billion. Hindi, tsaka malinis naman yung 125 na yun eh. Wala namang problema, yung pilit lang nilang dinudumihan yung 125 na yun. At tsaka pinapatunayan na ng COA na malinis yung 125 na yun, walang sabit. Ginastos sa maayos na paraan. So, syempre, para makahanap sila ng butas na ibabato, is lalagyan nila ng kulay yun. O, pwedeng alamin nila kung saan ginastos yun. 'Di ba? Ngayon, kung sakaling ilabas ng COA yun, kung saan ginastos ni Sara Duterte yung 125 na yun, kahit sabihin ng COA na tama yan, ginastos sa magandang paraan yan, lalagyan pa rin ng kulay ng mga kalaban ni Sara Duterte yan, ni VP. Hindi pa pwedeng hindi nilalagyan ng kulay yan. O eto, ginastosan to. 'Di ba? Hindi naman dapat yan. Kahit dapat, sasabihin nila hindi dapat. Kasi nga naghahanap sila ng butas. 'Di ba? Kung ano yung dapat niyang ikasira. Kailangan mapigilan ko yung pagtakbo niyan. Kailangan hindi manalo yan. Although may nakikita tayo ngayon na nagsasalita na may nagsasabi na hindi naman mananalo yan si Sara Duterte sa 2028 election bilang presidente. So kung hindi siya mananalo, di sabi nyo 'di ba? Pero mas maganda na rin is hintayin natin talaga. 'Di ba? Hintayin natin. Sa kabila ng mga nangyayari sa kanila ngayon, 'di ba? Sa mga inaakusang naman sa kanila ngayon. Ako nauunawaan ko ngayon yung akusasyon sa mga Duterte. Parang parang gantihan yung mga nangyayari ngayon. Dahil nga ito sorry dito kahit ayokong pag-usapan to, pero isisingit lang natin ng konti. 'Di ba yung yung lumabas yung video ni si PBBM yun, hindi natin alam. Basta ako, hindi ko yung video na tungkol dun sa mga pulburon-pulburon na yun. 'Di ba? Nilabas yung video nun. Tapos saka sila ngayon kumilos ng ganito. Ang nangyayari is gantihan yung nangyayari. Naglabas kayo ng ganong video, ha?
So eto ngayon kayo, iha-hot seat naman namin kayo ngayon. Ganyan yan, gantihan yan. Hindi pa pwedeng, syempre, hindi naman sila papayag na maagrabyado tong administrasyon ng presidente, ginaganyan nila. So kailangan is makabawi tayo. Kailangan maglabas din tayo ng ganito. Ganun ang nangyayari. 'Di ba? Kumbaga dito matira matibay. 'Di ba? Matira ang inosente talaga. Dito malalaman ko sino sa kanilang dalawa ang inosente. Ang tanong, sa kabila ng paninira na o inakusa sa mga Duterte, ang tanong diyan is sapat na ba 'yon para ang milyong-milyong tao dito sa Pilipinas ay hindi na maniwala sa mga Duterte ngayon? O hindi na sila suportahan dahil sa mga inakusa nila? O ganun din naman kay PBBM. Sapat na rin ba yun para hindi na rin maniwala ang mga tao kay PBBM? O bumaliktad yung mga taong naniniwala sa kanya? Ganun yan eh. Ganun yung nangyayari ngayon. Nagkakaroon ng sukatan ngayon. 'Di ba? Kung sino sa kanila ang may babaliktad na mga sumusuportang taong bayan. Siguro sa mga Duterte, may mga taong bumaliktad, may mga taong naniwala sa inakusa sa mga Duterte, pero sa dami ng tao sa Pilipinas, sigurado ba kayo na 105% ang lahat ng mga tao ay naniniwala sa akusasyon sa mga Duterte? Diba? Hindi pa tayo nakakasigurado. Kasi kung lahat kayo dyan sa hearing ay naniniwala, no, sa sinasabi nyo o pag-iimbestiga nyo about sa kanila, siguro ang taong bayan hindi pa ganun gano'ng kukumbinsido. Siguro yung ibang mga taong bayan is kumbinsido na doon. 'Di ba? Kumbinsido yung mga taong ayaw sa pamumuno ng mga Duterte. Pero ang dapat nyong kumbinsihin dyan ay yung mga taong gusto ang pamumuno ng mga Duterte. Sila ang dapat nyong kumbinsihin at mapaniwala sa investigasyong ginagawa ninyo. 'Di ba? Sa mga akusasyon na binibintang ninyo. Sa akusasyon na ginagawa ninyo. Yung mga tao na sumusuporta sa kanila, yun ang dapat nyong makuha. Pero parang hindi pa rin. 'Di ba? Kaya nga may nag-comment sa akin noong nakaraan. Oh, kayo ganyan. Kaya wala nang nanonood sa inyo. Ako naman kasi may manood sa akin, wala, salamat. 'Di ba? Sa akin lang is karapatan ko naman mag-voice out. Karapatan kong magsalita. Karapatan kong sabihin kung ano yung nasa puso't isip ko, yung nararamdaman ko. Yun lang kaya ako ginagawa ito. Bonus na yung may mga taong nakikinig sa akin at nanonood. Maraming salamat sa kanilang lahat. 'Di ba? Pero huwag kayo masyadong kumpiyansa, 'di ba, na ang mga tao ay umaalis na ang suporta nila sa mga Duterte. 'Di ba? So kung may ganyan kayong inano, is patunayan nyo. DPWH na budget yun eh. Tanong nyo sa DPWH kung may pinagawa sila sa Davao. Kung wala silang pinagawa, bakit wala kayong pinagawa? Pumunta kayo pero sa Davao. Pero kasi nagsasabi din yan, no? Hingi sila pondo, Davao lang daw ang inaasikaso. Okay, no? Sko naman. Yan ang binabala nila eh. Davao lang daw ang inaasikaso ng mga Duterte, hindi yung mga Maynila, hindi yung mga... Siguro naman nung naging presidente si Duterte, si FPRID, nung panahon ng pandemic, siguro pwedeng Davao lang ang asikasuhin niya. Davao lang ang iligtas niya. Pero hindi eh. Buong Pilipinas. Para sa akin, doon na lang ako tumitingin. Hindi na ako tumitingin sa sa iba pa. Yung pinakamalaking na-achieve sa akin ni FPRID is nung pandemic. Ang laki nang naitulong niya sa mga tao. Para sa akin, lahat tayo natulungan niya. Wala siyang taong pinabayaan doon. Ang dami nagawa eh. Okay. Ang point ko lang, hindi na po umuubra sa tao na kada may issue, ang BBM, binomba tayo sa West Philippine Sea, binutas yung natin. Teka muna.
Nakasanayan yung pagbintangan yung mga Duterte, kayo na nga pala nakaupo. Lahat yan, problema nyo na. Problema sa Pogong in 2024, problema nyo yan, hindi na ni Duterte. Yun, yun ang hirap doon. Lahat ng mga nangyayaring problema ngayon, lahat isinisisi kay Tatay Digong. 'Di ba? Kung kayo may nakikitang problema sa bansa natin ngayon, bakit hindi nyo na lang lutasin? 'Di ba? Kaysa isisi nyo sa nakaraang administrasyon. Kasi ako, wala akong nadinig na paninising ginawa ni Duterte, ni FPRRD sa mga nakaraang administrasyon. Na, di ba? Lalong-lalo na, usapang ano tayo, usapang bisyo. O, lumaganap yung bisyo simula ng ganito, namuno si ganito, administrasyon ni ganito, ganyan. Wala naman siyang sinasabing ganun. Wala siyang pinagbibintangan, wala siyang sinisisi. Kasi kung meron ka mang nakita sa sarili mo na pagkukulang ng nakaraang administrasyon, dapat mong pinupunan. Huwag ka na lang magsalita, huwag mo nang ibintang sa iba. Dahil tapos na yung termino nun. Kumbaga dapat yung termino ngayon ang harapin. Kung ano yung naiwang problema, kung meron man nung termino nakaraan sa ngayon, is dapat nyong resolbahin na lang. Kasi kung magkakaroon pa ng bintangan, sisihan, lalo pang magkakaroon ng problema yan. Diba? Diyan nagsisimula yung hindi pagkakaunawaan. Nagsisisihan pa. Yung bang issue, nung panahon ni Duterte, wala naman eh. Ibig sabihin, kaya ni Duterte kontrolin yung Pogo noon. Ngayon nyo hindi kaya. So, ang point lang dito, okay lang sa kanila, pagbintangan nyo lang. Hindi na po kayo na kailangan na, hindi na umuubra eh. Kaya kinakailangan nila yung mas shocking. Ito po mas shocking sa tingin nila. Okay, ano ba yung bintang? Tignan nyo po hindi po natin kinakailangan maging abogado. Ano po yung nilatag natin? Pag star witness ka, very basic, dapat pag star witness ka, no? Ang kinakailangan po, kilala mo man lang yung kumbaga kung Teka, sa usapang star witness. Naka-orange. Nagtataka ako, bakit lahat ng mga nagiging star witness nila puro galing sa loob ng kulungan? Hindi, di ba? Parang, bakit galing sa loob? Naka-orange, di ba? Galing sa loob. Kasi pag galing ka sa loob, no? Ito sa akin, sa opinion ko lang, kung galing ka sa loob, madali kang gawing star witness, eh. Oo, totoo. Madali kang gawing star witness. Siyempre, kahit anong hilingin sa inyo, kahit anong sabihin sa'yo, papayag ka, lalong-lalo na kung pagbabantaan ka dyan sa loob. Diba? Takot mo lang. Oh. Baka kahit nga si Jose Rizal, pagbintangan mo eh. Diba? Pwedeng ganun. Kasi diba, pwede ka naman mag-witness ng ibang tao doon sa labas kung meron man. Bakit sa loob? Diba? Kasi syempre, nasa loob yan. Preso yan. Oh, syempre, matatakot yan. Diba? Wala naman po akong alam sa ganun. Hindi, kailangan may alam ka. Kapag wala, yari ka dito sa amin. Wala siyang magagawa. Kahit ano sabihin sa kanya, idikta sa kanya, ganun. Kasi ito sabihin mo, kailangan ganito, ganito, ganyan, ganyan. Diba, syempre natatakot ka eh. Nandoon ka sa loob ng kulungan eh. Diba? Kaya hindi ako kumbinsido kung preso ang star witness. Hindi talaga ako kumbinsido sa ganun. Diba? Kasi madaling takutin yung mga yan, lalo na kung ikaw nasa posisyon ka. Diba? Tapos kukunin mo yan. Sus! Inaakusahan ka. Kaya ka nga star witness eh. Kakilala mo man lang yung inaakusahan mo, di ba? Okay. O kaya, narinig mo mismo. Ito po ang sabi niya, no? Dito pa lang dapat, hindi na kapanipaniwala. Ito po ang sabi, pamagat, GMA News, ex-customs officer, I was told lang. Ano po ibig sabihin? I was told, may nagsabi lang sa iyo. Ang gawin niyo pong witness, yung nagsabi sa kanya. Kumbaga hearsay lang yun eh. Yun talaga ang dapat iharap. Yung taong nagsabi sa kanya, yung nakuhanan niya ng impormasyon na yun. Diba? Yun ang dapat. Parang kay Bantag to eh. Diba? Gano'n. Nagdidinding kay Bantag, mga nasa loob. Diba? Wala naman sa labas. So, eto dapat, di ba? Yung mismong napagkuhanan niya ng impormasyon.
Yun ang dapat na kausapin dyan. Parang kay Bantag din, yung kinuha na dapat yun ang kausapin. Walang lumalabas na ganun eh. Di ba parang naulit lang ko yung kay General Bantag dito eh. I was told Paulo Duterte, Manscarpio, Yang owned Shabu shipment. Tingnan nyo, GMA, no, ang balita ninyo, inaamin ninyo na may nagsabi lang kay Guban. No? Sige, basahin natin mula para mas kapanipaniwala yung Tagalog. Ito raw ang sinabi kay Guban. Huwag ka matakot kasi sila Manscarpio, Pulong Duterte at Michael Yang ang may-ari ng shipment. May nagsabi lang sa kanya. Ha? Pag may nagsabi sa iyo, okay na ba yun? Ang sikat na sikat po ngayon, ngayong panahon, gustong-gusto ng mga tao, yun pong bill ni Pulong Duterte na hair follicle test para sa mga elected, including the president. Oo. Yan yun eh. Pag merong issue, binabakbakan nila yung mga Duterte. Nililihis po nila. Di ba? Kailan po nanap tong mga bagay na to? Yan sunod-sunod na issue na merong lumantad si Kati Binay, palpak sila dyan sa baha. Palpak sa baha, Kati Binay plus si Pulong. Ay plus yung palpak din sila sa pagbibintang na deepfake yung nilabas na video. Okay. So, kalat na ngayon, no? Yung hindi nyo pagkibo ng presidente, etc. Hindi po yan mapapabulaanan yung mabinibintang. Sabi nga ni Binag, sabi nga po ni Baste, simple lang naman, no? Alam kong dinoktor nyo yung mga kunwari nakahawak ako ng cocaine. Eh di magpa-drug test tayo, Mr. President. Isama mo yung mga anak mo. Sabay-sabay tayo. Ang dami na naghamon sa kanya. Hindi, tsaka di ba? Paano ako makukumbinsi at maniniwala na kasabwat si Pulong doon o yung Duterte, di ba? Sila nga yung numero 1 lumalaban sa ganyan eh. May baka may nagsasabi dyan, o kaya nila kinakalaban yan para wala silang makakompetensya. Di ba? Ang dali lang kasing magsalita ng kahit ano sa tao, kahit na anong paninira, madali lang sabihin yan. Pero yung matinding ebidensya, mahirap patunayan yan. Madali lang magsalita, madali lang magbintang ng kung ano-ano. Diba? Bakit sinusulong ng mga Duterte pa yan? Dapat hindi na nila sinusulong yan. Diba? At saka kung may gusto silang pagtakpan sa mga sarili nila, kung may illegal silang ginagawa, hindi na para suportahan nila si Marcos. Kasi kahit anong oras, pwede nilang makalaban yan. Baka mamaya kontrahin sila niyan. Diba? Nasa kapangyarihan si Duterte nung mga panahon na yun. Pwede niyang ipasa-pasa na lang sa mga anak niya yan. Si VP Sara may laban nung panahon ng eleksyon na yun. Diba? Hindi naman nila pwedeng sabihin kay Marcos na, kay BBBM na, Bongbong, may illegal kaming ginagawa Baka pwede, ganito, palusutin mo, ganyan. Hindi naman pwedeng gano'n ang sabihin nila. Diba? Hindi nila alam ang takbo ng isip ni PBBM. Kung sila ba'y kukonsintihin o hindi. Pero nakita natin dito, diba? Malayang ibinigay ni Tatay Digong ang kanyang posisyon kay PBBM. Diba? Wala namang problemang nangyayari nung mga nakakaraan. Simula nang naupo si PBBM. Kaso nga lang, nagkaroon ng problema nung mga nakakaraan na. Then, dahil dyan, sa mga alitap-tap, yung mga masasamang espiritu na naghahangad ng mataas na posisyon na pagtatagumpayan ni VP Sara sa 2028. Simula nang lumabas ang survey na nagiging number 1 siya, doon sila nauga. Doon mo nalaman yung mga tao na talagang natatakot at nananakam sa posisyon ni PBBM pag natapos ang termino niya. Para sa akin, kung may illegal silang ginagawa yung mga Duterte, hindi na para bigyan nila ng pagkakataon na mapalitan sila sa posisyon. Gagawin nila lahat para hindi sila mawala sa posisyon. Ganun yung mga tao, yung mga leader na ayaw mawala sa posisyon, gagawin lahat. Masama man o hindi, lahat para hindi mabulilyaso kung ano man ang illegal na ginagawa nila. Nasa posisyon sila eh. Diba? Pagkakataon na nila yon, bakit nila sisirain? Yun din ang nagiging basihan ko.
Kaya para sa akin, hindi pa ako ganun kakumbinsido. Yung buong Duterte family, hinahamon na si Pangulong Marcos magpa-drug test. Dehin bukikilang. Total, ilalabas nila tong star witness nila. Sa akin, hindi lang si PBBM ang hamunin nila, di ba? Mas maganda. Halos kalahatan na. Lahat na ng nagpa-public service, lahat na dapat magpa-drug test talaga. Si VP Sara nga is pumapayag na magpa-drug test siya. Si Pulong naman is pumapayag. Ngayon, kung siya ay kasangkot sa mga ganyan, imposible na hindi ka gagamit niyan. 'Di ba? Walang nagbebenta ng ganyan na hindi gumagamit niyan. 'Di ba? Siguro sa mga iba, may nagsasabi, meron nagbebenta pero hindi gumagamit. Kalokohan yun para sa akin. Kahit isang beses gagamit at gagamit ka niyan. 'Di ba? Lalong-lalo na siya may hawak, siya kanya binibintang ganito. Gagamit ka niyan. 'Di ba? Pero bakit sila magpapadrug test? Bakit sila magsusulong ng ganyan? Kung alam din nila sa mga sarili nila, nasasabit sila doon. Pag napatunayan, ganun din sila. 'Di ba? Ban? Okay, ano po ba yung sinabi ni Guban? Huwag kang matakot kasi sila Man Scarpio, Pulong Duterte at Michael Yang ang may-ari ng shipment. O yun. So may nagsabi lang sa kanya. So may nagsabi. Alam niya ba na sila ang mayro? Alam niya ba? Meron ba siyang parang may tinutukoy na tao na nagsabi sa kanya. Personal na hindi talaga direkta yung impormasyon na yon sa kanya. Nakaalam. Hindi po ako abogado ha. Ipinagpapauna ko po. Pero lahat po ng abogado, napakasimple po ng sasabihin. Kung meron pong meron pong isang congressman na hindi baw lang ng baw, tatanungin lang po yan. Di ba? Sasabihin lang sa kanya, kilala mo ba personal si Paulo Duterte, si Man Scarpio? Nakita mo na ba sila? Nagkakausap ba kayo? Paano ka naniwala na kanila yan? Para sa akin, ako talaga, sa akin lang, hindi ako kumbensido. Kasi inmate ang kinuha niyong testigo. Napakadaling paikutin, napakadaling takutin, napakadaling kontrolin yung mga ganyang tao. Dahil talaga dehado sila. Kung sila ay susuway, alam nila ang mangyayari sa kanila. Diba? Hindi ako kumbinsido kung ganyan lang ang testigong ipapakita. Diba? Kayo mga katunay, kayo, kumbinsido ba kayo? O sabihin nyo, iba, kumbinsido kami. O diba? Madali lang kasing magsalita ng ganyan eh. Kung ikaw inmate ka, diba, takutin ka lang eh. Diba? O bantaan ang buhay mo dyan. Madali lang. Ito bang tao na to na nagsabi sa'yo na hindi niya nga mapangalanan eh. Kung meron pa pong star witness kaysa kay Guban, eto pa. Etong nagsabi sa kanya, yan yung iharap nyo. Sino yung nagsabi? Paano niya nasabi? Diba? O meron pa, sinundan pa raw siya. Wag mong sasabihin ng mga pangalan ni Mans Castro, Paulo Duterte, at saka Michael Yang. Kung hindi, may mangyayari sa'yo. Tindi, no? Yung nagsasabi na yon, sino yon? Halatang maraming alam yon. Dapat yun ang makausap nyo. Yun ang iharap nyo para sigurado. Kung ikaw ay parte ng sindikato, malamang malaking sindikato yan, no need na pagsabihan ka. Oo. Di ba? Bakit po kinakailangan niyang isabihin yun? Para kasi nakarecord yun. Yun po yung pagkakaiba. Pero, tignan ninyo, ha? Nanonood lang tayo ng mga wala na po yan. Hindi ka po pagsasabihan na, alam niyo yung pagsasabihan ka ba? Susundan ka sa bilangguan, sasabihin, wag mo sasabihin itong mga pangalan na ito. Pwede siguro, pinapaalala, wag kang kakanta. Yun lang. Pero specific, sabi ko, ano ba to? Yung parang cartoons ba itong pinanonood natin? Malaking malaking sindikato, ang daming droga raw eh. Kung malaking sindikato, ang daming droga, hindi ko po ganyan yung galaw, laking sindikato na sundan yun. Baka ikanta ko niya. Sundan yun. Pagsabihan nyo na, i-specify nyo yung tatlong pangalan na wag na, tindi, di ba? Okay. Pero, yung iba nga talagang nililigpit nila yung mga ganyan, di ba? Pananaw mo lang yan eh. Hindi ko po ito pananaw. Ito po ang Blue Ribbon. Ha? Si Gordon po, tandaan nyo, hindi po yung kakampi ni Duterte.
Si Blue Ribbon, si Gordon po ang may ng blue. Ano po yung sabi ng Blue Ribbon Committee ng Senate? I am ordering this man to be placed on the custody of the Senate for whatever purpose, wherever he will be assigned, preferably in Pasay City Jail, until he apologizes for lying in the Senate. So ito po ay napatunayan sa Senado, Blue Ribbon Committee, na nagsisinungaling. Kasi sa Senado, pati po yung mga witness, kawawa mga witness doon eh. Nasaksihan natin yan, di ba? Pag mga witness doon, kinakailangan magsasabi ka ng, pag hindi ka nagsabi ng totoo, talagang madudurog ka eh. Blue Ribbon Committee po noong 2018. Correct po. No? Madudurog ka pagka nagsisinungaling ka eh. Kasi uusisain yung pagkatao mo eh. Pag nagsasabi ka nga ng totoo sa Senado, putya, maaano ka pa rin, totoo pa ba yung sinasabi ko? Ganon sila kalupit pag Meron na nagsasabi, no, ano kayo ngayon, mas magaling pa yung Kongreso kaysa Senado. Di ba? Talagang inaano talaga nila eh. Pagkakapuri-puri. Scrutinize eh. Di ba? Okay. Napatunayan, no? Malapit na napatunayan na po yan na ito po ay hindi convicted ang tawag, na napatunayan na siya po ay na-contempt na po siya at napatunayan na siya po ay nagsisinungaling. Ngayon, palagay nyo nang hindi nagsisinungaling ngayon. Kasi yung sinasabi nila kaya naman nagsinungaling yan nun dahil ayaw niyang idiin yung Duterte. Ngayon, pwede na. Parang si Dilima, di ba? Ganun yung sabi nila Noon, nagsisinungaling yung mga witness niya. Ngayon, hindi na nagsisinungaling. Kasi wala na No? Noon nagsisinungaling, sir, ano yung contempt? Contempt, ikaw ay kinontempt. Search nyo na lang po. Alam nyo na yung ibig sabihin ng contempt di ba? Ikaw ay pinakulong. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Banat Kapanig TV at syempre yung boses na yun na natunghayan natin ay nagmula kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon at binigyan ng reaksyon? Kayo ba? Naniniwala kayo sa mga naging akusasyon ni Guban? Di ba? Sa pagiging star witness niya. Oh, bo. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.